Sa Weather Express, bagamat wala nga pong bagyo, asahan ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Para po sa detalye, alamin natin yan. Mula sa Pag-asa Weather Center, kasama po natin si Lori De La Cruz. Magandang hapon sa iyo, Lori. Merry Christmas. Yes po, magandang hapon din sa inyo mga at Merry Christmas din po. Ma'am Lori, ito po naranasan natin simula kahapon hanggang ngayon maulan po. Bakit po ba ganyan? At saka yung ibang lugar nakaranas na rin ng mga pagbaha. Well, yung shoreline nga po, hanggang ngayon talaga ay nakatutok sa silangang bahagi ng Southern Luzon at maging ng Eastern Visayas at ngayon nga nakaka-apekto na rin sa Central Luzon. So, ito po yung nagkukosta ng pag-ulan. Once na matagal na panahon o ilang araw na nakatutok yung shoreline sa isang lugar, expect natin talagang halos saturated ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Hanggang kailan po magiging ganyan kaya? Paano po pagdating nitong papalapit na kasi sa bagong taon? Sa nakikita po kasi natin, dito po sa Kaminalaan at sa ilang bahagi ng Central Luzon, likely mag-improve ang weather starting tomorrow evening. Kasama na rin po dyan yung ilang bahagi ng Southern Luzon. Pero doon sa Northern Luzon, magiging maulan pa rin halos over the weekend. Magiging maulan pa rin dahil nga dito sa shoreline. At yung Intertropical Convergence Zone, magdudulot din ng mga paulan sa eastern section ng Mindanao. Inaasahan po ba tayong baka magkaroon ng may binabantayang bagyo bago po magbagong taon? Sa ngayon, wala naman po tayong nakikita, at least in the next 2 to 3 days. Pero mas maganda po na mag-antabi pa rin sa maging update ng Pag-asa in case na magkaroon ng significant changes. Paalala na lang din po, Ma'am Lori, doon sa mga asahan natin, halimbawa yung mga binabantayan dyan ay yung mga, halimbawa sa mga Canlaon, dito po sa Albay, ano po ang paalala sa mga lugar na yan? For Western Visayas, kahit pa paano nag-improve na ng konti yung kanilang weather, pero yung localized thunderstorms possible pa rin. So, hindi pa rin pwede maging kampante, lalong-lalo na yung malalapit sa Canlaon kung saan nandyan po yung mga hazard, may mga nakapost na hazards, especially yung mga pagpuho ng lupa, doon din sa Bicol kung saan ilang araw na pong halos ilang araw na pong inuulan. So, atin pong abiso na mag-ingat po. Iba yung pag-iingat at pag-antabay, especially dahil sa may mga low-lying areas doon na very prone sa mga pagbaha. Huli na lang po, Ma'am Lori, kasi alam ko may mga iba pa rin bumabiyahe. Yung po sa ating karagatan, ano po ang lagay kung sakali? Opo, ngayon nakatesta ng ating gale warning sa halos buong seaboard ng Northern Luzon dahil sa Minihan and then the eastern seaboard ho ng Southern Luzon, particular ho dito sa may Bicol region. Kaya hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Maraming pong salamat kay Ma'am Lori De La Cruz, weather specialist ng Pag-asa. At Merry Christmas po. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.